Good afternoon, brilliant people. This is Jabber Pergaza, and welcome to Jabber Talks. In today's conversation, I just want to bring you to that video that I encountered a few days ago because for me, that's very important, and the message of that video is so pure that all OFW should know. Tanang mga ni abroad dapat makasabot. I think the video was so genuine enough nga dili lang gi-create sa usa ka creator just for her to get more views and get viral, but to make awareness to all OFWs in the world nga we have to be careful sa ato ang mga decision making in the future or back in the Philippines. Especially katong mga nagplan to kanang make investments back in the country, whether you wanna purchase a land, property, or whatever it is, make a business back in the country, atong paminawon or sabton ning kwento ni ate. Although I cannot show you here the video, but I'll try to put her face on this video just for you to see kung para makita ninyo kung aha ang or makadungog mo sa original context aning video. But I'm sure some of you inyo na ni siyang na-encounter. Hopefully, kay nakatagalog man ni siya, so daghan kay nakasabot aning video, no? But I wanna make my own point of view just for you to understand further. Although, kani siya nga kwento is dili siya related sa ako ang family, no? Because of course, grateful ako sa Ginoo nga ang among family dili ingon ani ang serap og ni trust ko sa akong mga igsuon nga dili na nila kayang mahimo sa ako. But I also need to be careful gihapon kay wa man ta kahibalo sa dagan sa panahon. So here we go. Ang kwento di ay ni ate is that usa siya ka pamilyado. Aduna siya mga anak, but dili ko sure kung asa iyang husband murag namatay or nagminyog lain ana. So wala siya lang option mga my dear kundi muadtog laing country para ma-provide niya ang needs sa iyahang mga anak. Okay? Kaya gagmay pa man iyang mga anak at to the time, I believe. So nilupad siya Malaysia, nag-work siya dito. I'm not sure kung unsa iyang work, basta kay murag 9 years ang giabot niya sa sa Malaysia. So, within that period, na siya mga goals in the Philippines nga ma-achieve. Gusto ma-achieve, of course. So karon, nagkaroon sila ng, I think, agreement sa iyahang family nga magpadala siya kwarta, and then, ang iyahang parents maoy pangita og kanang, for example, she wants to buy this property kanang kalubian farm or whatever it is para sa iyahang future, okay, para pag mag for good na siya sa Philippines aduna gihapon siya panginabuhian, murag ana ang goal ni ate. So syempre kay iyahang mang ginikanan, so ang trust ni ate is 100% good. So sige siya padala og kwarta sa iyahang parents, thinking nga kadtong amount or money nga iyahang gipadala, no, especially if it's like intended good nga ipalit og property, gipalit sa iyahang ginikanan. Mao na iyahang assumption while working in Malaysia. Karon gikapoy naman siya mga my dear, kay imagine 9 years niya mother siya, siguro gusto na niya ma-for good sa Philippines, kay murag na-figure out na niya nga siguro okay na kay na naman ko'y property in the Philippines, so gusto na siyang balik. So karon mga my dear, ni uli siya sa Philippines thinking na siya property, na siya panginabuhian while waiting for another job kung sa maiyahang ma-encounter back in the country. So karon pag confront niya sa ginikanan, ang tubag sa iyahang parent, according to her story, ang tubag sa ginikanan mga my dear, dili kuno niya kwarta ang gigamit sa pagpalit adto nga property. Ang kwarta kuno is gikan sa iyang amahan, kwarta kuno sa iyang parents. So sa laktod nga pagkaistorya, wala siya katungod adto nga property katong kalubian nga we are talking about here. Ayun ana. So na-shock si ate kay why nga nagpadala man ko kwarta. Nganong wala man ko'y karapatan. So sa sige nilang kanang conversation adto, gitunga nila ang property according sa iyang kwento. Gitunga nila, so naay portion nga sa iyang father, naapoy portion nga sa iyahang kaugalingon. Karon kani si ate, syempre dili ba lalim nga mag-inusara ka sa imong kinabuhi. So nagdesisyon si ate nga magminyo, which is tutol ang iyahang ginikanan. Imagine sa iyahang edad. Mututol gihapon iyang ginikanan. Nya medyo na pagka-authoritarian iyang amahan. Feeling nako sa iyang kwento. Kay sa ilang edad, wa pa gyapon siya right nga mustan sa iyang kaugalingong desisyon. Kay makig-agbat gihapon iyang amahan. So karon mga my dear, nitutol iyahang amahan sa iyahang desisyon nga magminyo siya. Pero ang kaning babae nga atong kaning main character sa atong kwento, ni insist gyud siya nga no, makigminyo ko. Kay syempre naman siya sa saktong edad, no? So karon
towards the end of the story, nakingminyo gid siya mga my dear. Okay, nakingminyo gid siya sa lalaki karon gitanggal ang iyahang karapatan. Ningon ang amahan nga wa na kay right nga mukupras aning kalubian. Ana. So, murag katawanan kay ang kwento ba nga nagpadala siya kwarta sa Philippines. I'm sure naka-contribute siya adto para mapalit to siya nga land or property. Pero karon gikuhaan siya katungod sa iyahang ginikanan, particularly sa iyang father nga mukupras atong kalubian. So karon naka-encounter man o problema kaning babae sa iyang anak, murag na nasakit sa iyang member sa iyang family. So ni force gid siya nga mukupras atong kalubian, which is according to her statement dito nagkaroon ng argumentation nga muntik pa silang magtinigbasay, no? Gi-advise na lang sa isa niya kaigsuon nga dagan hawa na lang kay dili magpapugong atong amahan. Grabe ka hadlok, no? Kani siyang situation mga my dear. Isa lang ni siya kakwento sa usa ka OFW. Pero kung atong i-survey tanan, if we're going to evaluate the scenario here, daghan kaayo og OFWs nga ingon ani ang scenario sa kinabuhi. Okay? I am not saying nga mag-create of doubt sa atong family members back in the Philippines, but we have to be careful, especially kung mga minyo na ang atong mga igsuon. Unya, ang ato pong parents, dili po nato masabtan at some point, mag-careful ta, kay posible tang baliktaron, no? Mawita ng pagmasipyat ka ni inyuhang kapamilya back in the Philippines, for example, nagpadala ka, and you want them to buy this property, for example. Okay, naakagisugo sa ila. Pero along the way, no, in the middle of the process na feel nimo nga murag giilad ka, no, naay mga sabotage nga nahitabo, murag nagtipon-tipon imong family members nga oy atong ilaron si blah blah blah, kay syempre di man niya makita anyway dugay pa man siya muuli. Labi nagtalagsaon ra ka muuli kay katabang ka. So every 3 years or 5 years ra ka makauli, no, lisod ka ang kinabuhi day. So di gid mo ma-update ang imuhang gipalit nga property. So karon kung imo galing ma-observe in the process nga giilad ka sa imong family members, cut the connection immediately. No, ayaw ipadayon ang imuhang plan nga sila ang mag-process kay at the end of the day muuli ka nga wa kay naabot, no? Kay wa man ka mahimo adto, pildi man ka. Kung ang kadto nga property gipangalan to nila sa ilaha, wa kay mahimo day. Bisan pag mutulimbang kag buluhod ka diha, wa kay mahimo, no? At some point mag-careful ta. Wala nagpasabot nga family members, relatives nato sila, true, genuine, pure, honest sila sa atua, dili nato na siya maingon 100%. So you have to be careful. Kung ma-feel nimo nga dili honest imong mga igsuon or imong family members, ayaw na lang gyud na pa ipahimo sa inyong kanang family back in the Philippines. Ang imong buhaton, you have to save your money first. Daghan man tay pwede mapuntahan sa tong kwarta. Go to Pag-ibig, MP2, create an account. Ihulog na imong kwarta tanan dito. Para at the end of the day, after 5 years, you have your money na pay dividend yung mo madawat, no? So, gwapo kaayo nga, mag-control ni mo imong kwarta. No, dili maadto sa laing butang, safe kaayo imuhang money, no? Kung ma-feel nimo nga dili masaligan imuhang family members back in the Philippines, utok mga my dear, no? OFWs, dili lalim ang kinabuhi, ayaw mo pagpatakataka. Lisod kaayo nga 10 years ka in the making in another country, pag uli nimo wa kay madawdaw. No, nagkatawa ang mga tao, dili kita makaasa. Hadlok kay nga reality no nga ang atong family members ang muunay sa ato og tiklo. Although makaingon ko dili ni akong kwento ha, because I can feel nga maayo ako ang mga igsuon ug akong kapamilya. Wala koy masay sa ilaha kay every time mo ingon ko ipakita nako ang resibo, automatic my sister will send the receipt. Makita gid ako ang dagan sa ako ang mga plan in the Philippines. So dili yung ko mailad-ilad mga my dear, kay once nga ma-feel nako nga wa nagkarimao, automatic putlong gid ako diretso. And so far, everything is good sa akong case. Pero sa inyong case, mga my dear, if na-feel ninyo nga murag giilad mo sa imong any members of your family, you have to really cut that plan. Unya, i-save na lang imong kwarta sa laing butang, MP2, put it there, and then kuha siya after 5 years. Ikaw may mismo muadto sa property nga imuhang paliton para sure gyud nga makuha nimo ang titulo ug kabalo ka sa dagan sa imuhang property. Gets? Okay? Kay lisod kaayo, di na ra ba nato mabalikan ang 10 years atong kinabuhi. So we have to be careful and be wise at the same time. So that would be all for today. See you again tomorrow for another golden conversation. Bye-bye.